Hello! Welcome back to my YouTube channel. Sa video na to, pag-usapan natin ang teritoryo ng Pilipinas at ang mga boundaries dito. Ang Pilipinas ay isang archipelagic states, ibig sabihin konektado sa mga maliliit at malalaking isla. Meron tong 7,100 islands. Meron tong 31,800 kilometers coastline. And 62 out of 71 provinces ay coastal areas. Welcome to Rahadom's Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Rahadoms. Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos. Ano po ba ang teritoryo ng Pilipinas? Halika, pag-usapan natin pa hindi na kayo mag-away-away. Ito yung mapa ng Pilipinas. Sa mapang ito, nakikita niyo ang mga baselines. Sa baselines na to, marami po ito. Isa-isahin natin sa pag-explain. Itong light blue na nilagyan ko ng linya na yellow, ito yung internal waters of the Philippines. Example, Pangpang sa Boracay, Manila Bay, Laguna de Bay, Lake Lanao, Lake Mainit, at iba pang mga lakes. Ano bang kapangyarihan ng Pilipinas dyan sa tubig na yan sa light blue? Ang treatment po dyan ay parang lupa. Kung anong kapangyarihan ang Pilipinas meron sa lupa, ganun din po sa light blue sa water na yan. Ang tanong, pwede bang pumasok ang mga dayuhang barko sa lugar na yan? Ang sagot ay hindi. Kailangan po may permiso ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpasok nila sa internal waters na yan. Paano kung may patayang nangyari sa barko at nangyari ang krimen malapit sa karagatan ng Cebu? Korte ba ng Pilipinas ang mag-hearing dyan? Ang sagot ay oo. Kasi ang treatment nga ay parang nasa lupa lang. Ngayon tignan naman natin itong makapal na linya na blue na nilagyan ko ng marker na yellow. Ang tawag po dito ay territorial sea. Ano ba ang kapangyarihan ng Pilipinas sa bahagi ng karagatan na to? Parang katulad lang din sa light blue na ibinahagi ko kanina. Subalit, meron lang pong dalawang pagkakaiba. Una, meron pong right of innocent passage, yun pong mga barko ng ibang bansa. Halimbawa, meron pong dayuhang barko na dumaan po sa blue line na yan. Subalit, hindi po pinaalam sa gobyerno ng Pilipinas. Ang tanong, legal ba yun o hindi? Ang sagot, oo, kasi innocent passage nga. Pero tatandaan natin, teritoryo pa rin to ng Pilipinas. So pupunta tayo sa krimen ngayon. Paano kung sa blue line na yan may nangyaring patayan? Hearing ba yan sa korte ng Pilipinas o hearing sa korte ng ibang bansa? Ganito ho ang pagtrato natin dyan. Kapag naapektuhan ang peace and order ng ating bansa, ang nangyaring insidente ay doon po sa blue na linya na yan, ay hearing po sa korte ng Pilipinas yan. Paano kung hindi? Paano kung internal lang o sa loob lang ng barko ang nangyaring kaguluhan at hindi nakakaapekto sa peace and order ng Pilipinas? Sa korte ba ng Pilipinas ang hearing o sa korte ng ibang bansa? Ang sagot ay sa korte po ng ibang bansa. Pag nag-aral ho kayo ng abogasya, ang tawag po dito ay English rule at saka French rule. Ang mga specifics po sa mga rules na to ay doon na po ninyo malalaman sa loob po ng law school. Tatandaan natin na ang English rule at saka French rule ay nag-a-apply lang sa mga foreign commercial ships na dumadaan sa blue line na yan. Dumako naman tayo sa dilaw na line. Nakita nyo ba itong dilaw na line na ginuhitan ko rin ng dilaw? Ang tanong, teritoryo pa ba ng Pilipinas yan o hindi? Ang sagot po ay hindi. Ang tawag po sa bahagi ng karagatan na yan ay contiguous zone of the Philippines. Ang zone na to ay hindi na po teritoryo ng Pilipinas. Pag may nangyaring krimen dyan, hindi na po sa korte ng Pilipinas ang hearing. Ano ba ang powers o rights ng Pilipinas sa bahagi ng karagatan na to? Ang Pilipinas po ay meron pong 4 na rights or powers sa lugar ng bahagi ng karagatan na to. Una, sanitary. Pangalawa, fiscal. Pangatlo, immigration. Pang-4, custom.
Halimbawa, tumagas yung langis or oil spill sa dilaw na bahagi ng karagatan na yan. Ang tanong, meron bang damages o damage ang Pilipinas? Ang sagot ay oo, kasi sanitary law po yun at nadumihan ang tubig. Mag-move naman tayo sa next baseline, itong may batik-batik na may arong yellow at may nakalagay na marker na yellow din. Ang tawag po sa linya na to ay Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Pag-usapan natin ang Exclusive Economic Zone. Ano ba itong Exclusive Economic Zone? I have to remind everyone na itong Exclusive Economic Zone ay parang continuous zone. Hindi na po ito teritoryo ng Pilipinas. Sa batik-batik na linya na to, wala na tayong power to enforce. Fiscal, sanitary, immigration, custom, wala na po tayong power to enforce sa lugar ng bahagi ng karagatan na to. So kung gayon, ano lang ba ang rights o powers ng Pilipinas sa lugar ng bahagi ng karagatan na to? Meron lang po tayong dalawang karapatan. Una, the right to explore, at pangalawa, the right to exploit sa mga kayamanan sa bahagi ng karagatan na yan. Ano bang ibig sabihin yan? Pwede tayong mag-isda sa bahagi ng karagatan na to. Pwede natin kunin ang yaman sa bahagi ng tubig na yan, pero hanggang doon lang. Hindi na po natin teritoryo ang Exclusive Economic Zone na sinasabi ko sa inyo. Ano naman yung Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Islands? Ang mga lugar na nabanggit ko ay wala po sa linya na yan. Ang tawag po dito ay Regime of Islands. Wala naman ho sila sa baseline at wala rin ho sila sa linya. Teritoryo pa rin ho yan ng ating bansang Pilipinas. Halimbawa, nagpatayan doon sa Scarborough Shoal. Ang hearing po niyan ay hearing po sa Korte ng Pilipinas.